Bilang Kapitulo 1, ang unang census sa Israel. Noong unang araw ng ikalawang buwan, ng ikalawang taon mula nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa toldang tipanan sa desyerto ng Sinai. Sabi niya, isinsas ninyo ang buong mamamayan ng Israel ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ilista ninyo ang pangalan ng lahat ng lalaki na may edad 20 taong gulang pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo. Kayong dalawa ni Aaron ang mamamahala sa census ng bawat lahi ng Israel. Tutulong sa inyo ang pinuno ng bawat lahi. Ito ang pangalan ng mga taong tutulong sa inyo. Lahi ni Reuben, pinunuan ni Elizur na anak ni Sejer. Lahi ni Simeon, pinunuan ni Selumil na anak ni Zershadai. Lahi ni Judah, pinunuan ni Nashon na anak ni Aminadab. Lahi ni Isakar, pinunuan Netanel na anak ni Zuor. Lahi ni Zebulun, pinunuan Eliab na anak ni Helen. Lahi ni Ephraim na anak ni Jose. Pinunuan ni Elishama na anak ni Amihud. Lahi ni Manasi na anak ni Jose. Pinunuan ni Gamaliel na anak ni Pedazor. Lahi ni Benjamin. Pinunuan ni Abidan na anak ni Gaidoni. Lahi ni Dan. Pinunuan ni Ahiezer na anak ni Amishadai. Lahi ni Asher. Pinunuan ni Pagil na anak ni Okran. Lahi ni Gad. Pinunuan ni Eliasaph na anak ni Duel. Lahi ni Naphtali. Pinunuan Ahira na anak ni Inan. Sila ang mga pinuno ng mga lahing pinili mula sa mga mamamayan ng Israel. Kasama ng mga pinunong ito, tinipon ni Moises at Aaron ang lahat ng mga Israelita ng araw ding iyon. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad na 20 taong gulang pataas, ayon sa kanilang lahi at pamilya. Inilista sila ni Moises doon sa desyerto ng Sinai, ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang bilang ng mga lalaking may edad 20 pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo, na nailista ayon sa kanilang lahi at pamilya. Lahi ni Reuben, ang panganay ni Jacob, may bilang na 46,500. Lahi ni Simeon, may bilang na 59,300. Lahi ni Gad, may bilang na 45,650. Lahi ni Judah, may bilang na 74,600. Lahi ni Isakar, may bilang na 54,400. Lahi ni Zebulun, may bilang na 57,400. Lahi ni Ephraim na anak ni Jose, may bilang na 40,500. Lahi ni Manasi na anak ni Jose, may bilang na 32,200. Lahi ni Benjamin, may bilang na 35,400. Lahi ni Dan, may bilang na 62,700. Lahi ni Asher, may bilang na 41,500. Lahi ni Naphtali, may bilang na 53,400. Sila ang mga lalaking nabilang ni Moises at Aaron at ng 12 pinuno ng Israel. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa kani-kanilang pamilya. Sila ay 20 taong gulang pataas at may kakayahang maging sundalo ng Israel. Ang kabuuang bilang nila ay 603,550 lahat. Pero hindi kasama rito ang mga lahi ni Levi, sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moises, huwag ninyong isama ang lahi ni Levi sa census kasama ng ibang mga Israelita, na magsisilbi sa panahon ng labanan. Sa halip, ibigay sa kanila ang responsibilidad na pamahalaan ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos at ng lahat ng kagamitan nito. Sila ang magdadala ng tolda at ng lahat ng kagamitan nito, at kailangang pangalagaan nila ito at magkampo sila sa paligid nito. Kapag lilipat na ang tolda, sila ang magliligpit nito. At kung itatayo naman, sila rin ang magtatayo nito. Ang sino mang gagawa ng ganitong gawain sa tolda na hindi Levita ay papatayin. Magkakampo ang mga Israelita ayon sa bawat lahi nila, at may bandila ang bawat lahi. Pero ang mga Levita ay magkakampo sa paligid ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos, para hindi ako magalit sa mga mamamayan ng Israel. Ang mga Levita ang responsable sa pangangalaga ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos. Ginawa itong lahat ng mga Israelita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Bilang Kapitulo 2, ang pagkakaayos ng kampo ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, magkakampo ang bawat lahi ng Israel sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ang toldang tipanan ay ilalagay sa gitna ng kampo. Ang mga lahi ni Judah, Isakar at Zebulun ay magkakampo sa silangan, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi.
Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Juda, pinunuan ni Nashon na anak ni Aminadab, may bilang na 74,600. Lahi ni Isakar, pinunuan ni Netanel na anak ni Zuar, may bilang na 54,400. Lahi ni Zebulun, pinunuan ni Eliab na anak ni Helan, may bilang na 57,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Juda ay 186,400. Sila ang nasa unahan kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Reuben, Simeon at Gad ay magkakampo sa timog, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Reuben, pinunuan ni Elizur na anak ni Sejer, may bilang na 46,500. Lahi ni Simeon, pinunuan ni Selumil na anak ni Surishadai, may bilang na 59,300. Lahi ni Gad, pinunuan ni Eliasaph na anak ni Duel, may bilang na 45,650. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Reuben ay 151,450. Sila ang ikalawang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Kasunod nila ang mga Levita na nagdadala ng toldang tipanan. Ang lahat ng lahi ay maglalakad ng magkakasunod gaya ng kanilang posisyon kapag nagkakampo sila, bawat lahi ay nasa ilalim ng kani-kanilang bandila. Ang mga lahi ni Ephraim, Manase at Benjamin ay magkakampo sa kanluran, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Ephraim, pinunuan ni Elishama na anak ni Amihud, may bilang na 40,500. Lahi ni Manase, pinunuan ni Gamaliel na anak ni Pedazur, may bilang 32,200. Lahi ni Benjamin, pinunuan ni Abida na anak ni Gideoni, may bilang na 35,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Ephraim ay 108,100. Sila ang susunod sa lahi ni Levi kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Dan, Asher at Naphtali ay magkakampo sa hilaga, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Dan, pinunuan ni Ahiezer na anak ni Amishadai, may bilang na 62,700. Lahi ni Asher, pinunuan ni Pagiel na anak ni Ocran, may bilang na 41,500. Lahi ni Naphtali, pinunuan ni Ahira na anak ni Inan, may bilang na 53,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Dan ay 157,600. Sila ang kahuli-hulihang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang kabuuang bilang ng mga Israelita na nailista ayon sa kanilang lahi ay 603,550 lahat. Pero hindi kasama rito ang mga Levita, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Kaya ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bawat lahi ay nagkampo at naglakbay sa ilalim ng kani-kanilang bandila ayon sa kani-kanilang lahi at pamilya. Bilang Kapitulo 3, ang mga Levita. Ito ang tala tungkol sa mga angkan ni Aaron at Moises ng panahong nakipag-usap ang Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Ithamar. Si Nadab ang panganay. Pinili sila at inordinahan para sa paglilingkod bilang mga pari. Pero sina Nadab at Abihu ay namatay sa presensya ng Panginoon nang gumamit sila ng apoy na hindi dapat gamitin sa paghahandog sa Panginoon doon sa disyerto ng Sinai. Namatay silang walang anak, kaya sina Eleazar at Ithamar lang ang naglingkod bilang mga pari habang nabubuhay pa si Aaron. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipatawag ang lahi ni Levi at dalhin sila sa paring si Aaron para tumulong sa kanya. Maglilingkod sila kay Aaron at sa mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng mga gawain sa toldang sambihan, na tinatawag din na toldang tipanan. Sila rin ang mangangalaga ng lahat ng kagamitan ng toldang tipanan, at maglilingkod sa toldang iyon para sa mga Israelita. Itatalaga ang mga Levita para tumulong kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Si Aaron at ang mga anak niya ang piliin mo na maglilingkod bilang mga pari. Ang sino mang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin.
Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Akin ang bawat Levita, dahil akin ang bawat panganay. Nang pinagpapatay ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Egyptyo, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng Israel, tao man o hayop. Kaya akin sila. Ako ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa disyerto ng Sinai, bilangin mo ang mga lalaking Levita mula sa edad na 1 buwan pataas, ayon sa kanilang pamilya. Kaya binilang sila ni Moises, ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang mga anak ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak ni Kohat ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel. Ang mga anak ni Merari ay sina Mali at Mushi. Sila ang mga Levita, ayon sa kanilang pamilya. Ang mga angkan ni Gershon ay ang mga pamilya na nanggaling kina Libni at Shimei. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 7,500. Ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa likod ng toldang sambihan, sa bandang kanluran. Ang kanilang pinuno ay si Eliasaph na anak ni Lael. Sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga kagamitang ito sa toldang tipanan, ang mga pantaklob, ang kurtina ng pintuan ng tolda, ang mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda at sa altar, pati ang kurtina ng pintuan ng bakuran, at ang mga tali. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Ang mga angkan ni Kohat ay ang mga pamilya na nanggaling kina Amram, Izhar, Hebron at Uziel. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 8,600. Binigyan sila ng responsibilidad na asikasuhin ang toldang tipanan. Ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa bandang timog ng toldang sambihan. At ang pinuno nila ay si Elisaphan na anak ni Uziel. Sila ang responsable sa pag-aasikaso ng kahon ng kasunduan, ang mesa ang lalagyan ng ilaw, ang altar, ang mga kagamitang ginagamit ng mga pari sa kanilang paglilingkod at ang kurtina. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Ang pinuno ng mga Levita ay si Eleazar na anak ng paring si Aaron. Siya ang pinili na mamahala sa mga binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng tolda. Ang mga angkan ni Merari ay ang mga pamilya na nanggaling kina Mali at Mushi. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 6,200. Ang kanilang pinuno ay si Zuriel na anak ni Abihail. Nasa bandang hilaga ng toldang sambihan ang lugar na kanilang pinagkakampuhan. Sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga balangkas ng tolda, ng mga biga nito, ng mga haligi at mga pundasyon. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda pati ang mga pundasyon, mga tulos at mga tali. Ang lugar na pinagkakampuhan ni Moises at Aaron at ng mga anak niya ay nasa harapan ng toldang sambihan, sa bandang silangan. Sila ang binigyan ng responsibilidad para pamahalaan ang mga gawain sa tolda para sa mga Israelita. Ang sino mang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin. Ang kabuuang bilang ng mga lalaki na Levita mula 1 buwang gulang pataas ay 22,000 lahat. Sina Moises at Aaron ang bumilang sa kanila, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bilangin mo at ilista ang mga pangalan ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita, mula sa edad na 1 buwan pataas. Italaga ang mga Levita sa akin kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga Levita kapalit ng mga hayop ng mga Israelita. Ako ang Panginoon. Kaya binilang ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita na may edad 1 buwan pataas, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Ang bilang nila ay 22,273. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, italaga ang mga Levita sa akin kapalit ng mga panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga Levita kapalit ng mga panganay na hayop ng mga Israelita. Akin ang mga Levita. Ako ang Panginoon. At dahil sobra ng 273 ang panganay na lalaki ng mga Israelita kaysa sa mga Levita, kailangang tabyusan sila.
Ang ibabayad sa pagtubo sa bawat isa sa kanila ay 5 pirasong pilak ayon sa timbang ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ibigay mo kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang sobrang pera na itinubos sa mga panganay. Kaya kinolekta ni Moises ang pera na ipinangtubo sa mga panganay na anak ng mga Israelita na sobra sa bilang ng mga Levita. Ang kanyang nakolekta ay 1,365 pirasong pilak, ayon sa timbang ng pilak sa timangan na ginagamit ng mga pari. At ibinigay niya ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Bilang Kapitulo 4, ang mga angkan ni Kohat. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Isensas ninyo ang mga angkan ni Kohat na sakop ng mga Levita, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad na 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan." Ang mga gawain ng mga angkan ni Kohat sa toldang tipanan ay ang pag-aasikaso ng pinakabanal na mga bagay. Kung aalis na kayo sa inyong pinagkakampuhan, si Aaron at ang mga anak niya ay papasok sa tolda at kukunin ang kurtina sa loob at itataklob ito sa kahon ng kasunduan. At tatakluban pa nila ito ng magandang klase ng balat at ng telang asul, at pagkatapos ay isusuot nila sa mga argolla ang mga pambuhat nito. Sisipinan din nila ng asul na tela ang mesa na nilalagyan ng tinapay na iniaalay sa presensya ng Diyos, at ilalagay nila sa mesa ang mga pinggan, mga tasa, mga mangkok, mga bangal na lalagyan ng mga handog na inumin, at hindi aalisin ang mga tinapay na laging nasa mesa. Pagkatapos, tatakluban nila ito ng telang pula, at tatakluban pa ng magandang klase ng balat at pagkatapos ay isusuot ang mga pambuhat nito sa lalagyan. Ang mga lalagyan ng ilaw ay babalutin nila ng telang asul, pati ang mga ilaw nito, ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw, ang mga lalagyan ng upos na mula sa ilawan at mga bangal na lalagyan ng langis ng ilaw. Babalutin pa nila itong lahat ng magandang klase ng balat at itatali sa tukod na pambuhat. Tatakluban din nila ng telang asul ang gintong altar at tatakluban pa ng magandang klase ng balat, at pagkatapos, isusuot sa mga argolla ang mga pambuhat nito. Ang mga natirang kagamitan ng tolda na ginagamit sa paglilingkod sa templo ay babalutin din nila ng telang asul at tatakluban ng magandang klase ng balat ng hayop at itatali sa tukod na pambuhat. Kailangang alisin ang abo sa altar, at tatakluban ng telang kulay ube. At ilalagay nila sa altar ang lahat ng kagamitan nito, ang lalagyan ng baga, ang malalaking tinidor para sa karne, ang mga pala at ang mga mangkok. Tatakluban nila ito ng magandang klase ng balat at isusuot nila sa argolla ang mga pambuhat nito. Matapos takluban ni Aaron at ng mga anak niya ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito, dadalhin ito ng angkan ni Kohat kapag aalis na sila sa kanilang pinagkakampuhan. Pero hindi nila hahawakan ang mga banal na bagay para hindi sila mamatay. Ito nga ang mga kagamitan ng toldang tipanan na dadalhin ng mga angkan ni Kohat. Si Eleazar na anak ng paring si Aaron ang responsable sa langis para sa mga ilaw, sa insenso, sa araw-araw na handog bilang pagpaparangal sa akin at sa langis na pamahid. Siya ang mamamahala sa buong tolda at sa lahat ng kagamitan nito. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Huwag ninyong pabayaang mawala ang pamilya ni Kohat sa mga Levita. Ganito ang inyong gagawin para hindi sila mamatay kapag lalapit sila sa pinakabanal na mga bagay. Sasamahan sila ni Aaron at ng mga anak nito kapag papasok na sila sa tolda at sasabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin at kung ano ang kanilang dadalhin. Kung hindi sila sasamahan, hindi sila dapat pumasok kahit sandali lang para tingnan ang banal na mga bagay, para hindi sila mamatay." Ang mga angkan ni Gershon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isensas ang mga angkan ni Gershon ayon sa kanilang pamilya. Isama sa census ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan." Ang mga gawain ng mga angkan ni Gershon ay ang pagdadala ng mga sumusunod, ang mga kurtina ng toldang sambehan na tinatawag ding toldang tipanan, ang lahat ng pantaklab nito at ang mga kurtina sa pintuan, ang mga kurtina sa bakuran na nakapalibot sa tolda at altar, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali at ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa paglilingkod sa tolda. Sila ang gagawa ng lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Si Aaron at ang mga anak niya ang mamamahala sa mga angkan ni Gershon tungkol sa kanilang mga gawain, magdadala man ng mga kagamitan o gagawa ng ibang mga gawain.
Kayo ni Aaron ang magsasabi kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angkan ni Gershon sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Ang mga angkan ni Merari. Bilangin mo rin ang mga angkan ni Merari ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ito ang kanilang mga gawain sa toldang tipanan, sila ang magdadala ng mga balangkas ng tolda, mga biganito, mga haligi at ng mga pundasyon. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda pati ang mga pundasyon, mga tulos at mga tali. At sila rin ang gagawa ng mga gawaing kaugnay sa mga kagamitang ito. Kayo ni Aaron ang magsasabi sa bawat isa sa kanila kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angkan ni Merari sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Ang pagbilang sa mga Levita. Bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, inilista ni Moises, Aaron at ng mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel ang mga angkan ni Kohat, Gershon at Merari ayon sa bawat pamilya nito. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan, at ito ang bilang nila. Pamilya ni Kohat, may bilang na 2,750. Pamilya ni Gershon, may bilang na 2,630. Pamilya ni Merari, may bilang na 3,200. Ang kabuoang bilang nila ay 8,580. Kaya ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, binilang ang bawat isa sa kanila at binigyan ng kanya-kanyang gawain at sinabihan kung ano ang kanilang dadalhin.